Guys, I'm telling you, I've been in this topic one too many times. Kapatid ko may Raider. Pareho, ako rin kumakalikot sa Raider niya. I'm not a Raider hater. I'm not a Raider fan, but I'm not a Raider hater too. It's just that reality dictates na hindi talaga ganoon kalaki potential ng Raider versus my mouth. Sa Raider, Sonic, Sniper, Raider ang pinakawalang potential. Sniper ang next, Sonic ang pinakamalakas. Let's just accept the reality. Ganyan yan. Okay, narinig nyo na yan, maraming nagalit, maraming na-trigger. So eto na lang ang gusto kong linawin agad. Hindi ako Raider hater, hindi rin ako Raider fanboy. Ang gagawin ko dito, ipapaliwanag ko kung bakit sa tingin ko may punto ang sinabi ni Boss Axel base sa experience ko at nakikita ko sa totoong mundo, hindi sa yabang or feelings. Kaya kung sasabihin ng iba na hindi ko kilala ang Raider, hindi totoo. Kilala ko siya. At dahil kilala ko siya, kaya ko rin sinasabi ang limitasyon niya. Ang sinasabi ni Boss Axel ay hindi paninira. Ang sinasabi niya ay reality check. Ang punto niya, simple lang. Kung sobrang laki talaga ng potential ng Raider sa drag, bakit bihira mo siyang makita sa mga seryosong race builds? Hindi ito tanong ng pwede o kaya. Tanong ito ng gaano ka-practical at gaano ka-consistent. Dito na papasok ang engine character. Hindi lahat ng makina pare-pareho ang ugali. May mga makina na mas bagay sa high RPM. May mga makina na mas malakas ang hatak sa baba. Ang Raider, mas over-square ang design niya. Ibig sabihin, mas pabor siya sa mataas na ikot. Ang Sonic naman, mas balanced o mas malapit sa square ang engine layout. Mas ramdam mo ang hatak. Mas madali siyang i-extract sa maikling sprint. Hindi ko sinasabing mahina ang Raider. Ang sinasabi ko, iba ang dinadala niyang lakas. At sa drag racing, hindi lahat ng lakas ay advantage. Parang ganito lang yan. May tao na malakas sa long run. May tao na explosive sa short sprint. Parehong malakas. Pero sa sprint, alam mo na kung alin ang may edge. Isa pa, real-world proof. Tingnan mo ang race presence. Kung sa isang event or sa maraming events, paulit-ulit kang nakakakita ng parehong platform na nananalo, may sinasabi, yon. Ang punto ni Boss Axel, sa dami ng race bikes, konti ang Raider na umaabot sa top level. Hindi dahil bawal, hindi dahil hindi mahal, kundi dahil mas mahirap i-push hanggang dulo. Lagi kong naririnig to, setup lang yan, rider lang ang problema. May kilala ko, mabilis ang Raider. Oo, totoo lahat yan. Pero ang tanong, ilan ang ganon? At gaano ka-consistent? Hindi porket may isang example. Ibig sabihin iyon na ang norm. Ulitin ko lang para malinaw. Hindi ko sinasabing walang silbi ang Raider. Maganda siya sa daily. Masaya siyang i-tweak. Okay siya sa budget builds. Pero kung ang goal mo ay pure drag performance at gusto mo ng mas madaling path, hindi siya ang pinaka-practical na choice. At yan ang punto ni Boss Axel. Hindi ito tungkol sa brand loyalty. Hindi ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa pagkilala sa limitasyon ng isang platform. Kung Raider ang gusto mo, walang masama. Kung masaya ka, tuloy mo. Pero kung seryoso ka sa drag, kailangan mo ring tanggapin na hindi lahat ng motor ay ginawa para sa iisang laban. Kung gusto nyo, pwede kong gawin ang next video na mas technical. Raider laban sa Sonic, laban sa Sniper. Engine behavior lang. Walang yabang. Comment nyo lang kung gusto nyo. Salamat.